Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Monday. At grabe, masakit-sakit pa ang katawan natin, mga lods, alam nyo na mga idol, no? So mag-update tayo ngayon mga lodi. At medyo malupit ang ating mga news ngayon. Alam nyo naman yan, lagi malupit. Tsaka marami tayong news ngayon, naipon yung news ko. Hindi ako nakapag-update kahapon. So ready na ba kayo sa mga news natin mga idol? No? So grabe, hindi yan ha. Ito, maganda rin to mga idol. Pero ito muna tayo sa crypto bubble natin, kasi duguan tayo ngayong mga oras na to eh. Kanina na gano'n siya eh. Kanina medyo maaga ako nagising, medyo okay pa, biglang nag-drop mga lods. No, kita nyo naman sa hours natin, medyo talagang maraming pulahan. Sa day natin, ganun din. So nag-start na talaga siya kahapon pa o kagabi pa mga idol, no? So check natin ang ating chart. O yan, nakita nyo mga lodi, medyo nag-drop. XRP, halos lahat yan mga idol, no? Pinakamalaki ata sa tatlong top 3 itong Ethereum, which is 3.4, XRP 2.4, Bitcoin 1 point. Kanina pagtingin ko nasa ano pa to eh, 115. So ngayon halos mag 113 na siya, kasi po 114.2 eh, oh. Diba? So marami. BNB rin, no? Bumaba rin kasi nag all time high ulit yung BNB. Dogecoin, grabe naman si Dogecoin, 7%. Ang haba naman nun mga lods ito. Naku, ang haba ni Doge mga idol, no? So ayan, check lang natin muna yung mga chart, mga coins natin bago tayo mag-update, no? Grabe. So ang dami nangyari kahapon mga idol. Ngayon din may bagyo, no? Na predict ni Jeblo yung walang pasok ngayong Monday, di ba? Sabi sa inyo, clip nyo eh. Dito yung sa video ko na to, na yun, no? Yung saan ba yung video ko na yun? Dito. Oh, ayan. Sinabi ko diyan, mawalan ng pasok sa Monday, oh, di ba? So bukas alang-anin pa 50-50 kung may pasok o wala. Pero ano yan? Next week malamang wala. Meron ulit walang pasok sa bagyo kasi may mapasok ulit na isang bagyo eh. Hulaan natin sa susunod. Hindi pa malinaw, malabo pa yung ulap eh. Mga idol, yung ulap ng ating tadhana malabo pa. Pero sa ngayon, kita nyo naman, medyo pulahan ang ating market. Ano to? Bad trip ba to? O ito yung chance? Kasi nung nakaraan, marami nagsasabi, uy, yung taas na. Sana bumaba pa, mga under $3 para makabili pa ako. O ngayon, mga lodi, 2.9 tayo. Pinagbigyan ang inyong request. Pero pag ito bumaba pa, maya-maya mga lodi, o kung mangyari mag-bounce pa to ng medyo pababa dito, baka pumosisyon na ako. Kasi nasa pangalawang support na natin to eh. Diba? So sabi ko sa inyo nung una, ito yung ating weak support. No? Itong $3, weak support natin yan. Pangalawang support natin, no? Ito, yung 2.9. So ito yung pinaka-strong support natin, 2.8. Pag ito bumaba dito, medyo tataasan ko trade ko dito pag-long. Kung sakali lang na mag-drop siya dito. Pero tatry ko na rin position dito if ever, no, medyo mag-bounce pa siya ng konti dyan. Medyo tatry natin. Mangira muna ako sa ibang ating coins at mga $30 lang. Susubukan natin mag-trade dyan, no? Medyo tatry natin. Sa ngayon, waiting lang muna tayo kasi nagulat din ako eh. Kanina medyo okay pa eh mga lods eh. Ngayon medyo nag-drop. So kaka-drop lang yan, no, nung oras to. O, alas 7 ng umaga, sabi ko na nga ba eh. Alas 7 kanina nagkakape ako, medyo goods pa eh. Biglang nag-drop, oh, gulat ako. Grabe to. So hindi natin alam kung anong mangyayari. O, malalaman natin mga idol, no, kung ano pwede mangyari sa mga susunod na oras, araw, sa mga news natin na to. So ito na, mag-start na tayo. Like yun na yung video natin ha. So ito nga, maraming naglabas ng saloobin kahapon mga idol, no? Alam nyo naman yan, kita nyo naman, no? Maraming nagwelgan, daming tao, ang init, ang gulo, ang biglang nakakatakot. Nagkagulo-gulo mga idol, no? Iba-iba eh. Kasi pero parang alam nyo, pag nandun kayo sa point na nandun na kayo, iba yung ano nyo, iba yung bugso ng damdamin. Pag nakikita mo na pare-pares kayo ng mithiin, ha? Naging malalim na rin ako. Pare-pares kayo ng mithiin, iba ang bugso ng damdamin mga idol. Pagdating doon, parang gusto mo na rin talaga sumigaw eh. Di ba? So, pero iba-iba, no? Iba-iba yung kulay eh, mga lodi. Makahalata mo na meron talagang on purpose kaya sila nandoon. Kumbaga parang binayaran o something
na ganun. Mararamdaman mo yun. Hindi lahat pare-parehas eh. Meron mga tao na legit na talaga pumunta ron para ipakita yung suporta. Pero meron din talaga mga tao na nandun dahil nakaplano na nandun sila. No? Pero overall, goods naman. Nakita naman ng mga tao. Yung mga siguro, nakita na o naramdaman na ng mga politikong ganid yun. Mga lodin, daming tao dun. Hindi lang naman sa Luneta, di ba? Nagkagulo pa nga sa may Ayala Bridge. Di ba? Daming gangster doon. Doon yung madaming gangster eh. Mga idol eh. No? So ayan, nag-news na muna tayo. Labas muna tayo dyan. Cryptuhan na muna kasi nabanggit ko to kasi may mga ganito nga nakataas. No? Blockchain budget bill. Nako, sana nga ipasayan para maging transparent na. No? Yung mga budget makikita ng mga tao kung saan napupunta. Mga idol, no? Chinek ko lang. So dito tayo sa may Bitpinas eh. Dito naman tayo sa YGG. Check natin yung mga news dito na nalampasan natin ng mga nakaraang araw. Si IKEA pay $16 per hours to work at their virtual Roblox store. Grabe, laki naman nun. 1,000 yun 1,000 pesos per hour. Oh, pupunta ka lang sa Roblox. Nako, mag-a-apply kang trabahador sa IKEA. Roblox. Babayaran ka? Paano ba mag-apply dyan? Pwede tayo mag-apply dito. Mga low, sipin nyo, 1,000 per hour. Oh. Eh, yung iba, 10 araw na nila yun. Yung iba, kulang pa eh. Ang minimum, wala pang 1,000, di ba? Oh, grabe. Dito ka na lang mag-apply. Oh. IKEA is paying 16.10 per hour, dollars to to its employees manning the IKEA Roblox store. The virtual store resides in IKEA. The co-worker Roblox game will launch in June 2024. The employees ready the IKEA showroom, helps customer find products and serve food to the bistro and Swedish market. The IKEA case study shows virtual world and the metaverse create new careers and opportunities. Oh, ayan na nga, no? So, passionate income on IG. Nako, pwede mo mag-apply dito. Ang laki ng kita dito, Oh. Dapat ito yung nilalaro mo, Choy, eh. Sa Roblox, merong mag-a-apply ka ng empleyado, babayaran ka, Ayan, You will be this man. You will guide customers to their shopping, something. I-guide mo sila and then the mismong Roblox will pay you. Real money. You can buy Jollibee. Apply kita? No. You don't want? Lalaro ka din naman eh. Yan. Baka sa bagay, itong mga to gusto nito mag-enjoy eh. Kaya lang, pag naging trabahador ka sa Roblox, di ka mag-enjoy. So I'll make money? Yes, real money. You can buy new cellphone. Apply kita? No. Ayaw. Wala itong mga to, may nakamita. Ayan, grabe naman si IKEA. So, ito, MetaMask will launch perpetual trading. Ay, nakita na natin to. So, ito mga Lodi, isa sa mga parang sa tingin ko nga, good vibes news, no? Good vibes news to kasi si Elon Musk and President Trump at Charlie Kirk's memorial, the unity from both sides is beautiful. So, parang nagkaroon ulit sila ng ano tawag dun? Pagsasama, mga idol, nagpansinan ulit sila, nag-usap. So, good news yan kasi syempre, alam nyo naman, pag nagsama tong dalawa na to, medyo goods naman talaga yung nangyayari. Depende na lang syempre, meron pa rin mga galit. Pero para sa akin, yung pinaka-okay na presidente and yung pinaka-matalino, nagsama, pwede silang may mabuo, something, news, pwede silang gumawa ng project na ikaw unlad sa Amerika sa government, di natin alam eh. Pero syempre good news yan, mga lods. Bati na sila, kumbaga nagpansinan na sila. Ito yung sinasabi ko kung bakit sa tingin ko lang medyo nag-red ngayon kasi magkakaroon ng volatility tomorrow. Fed Chairman Powell will deliver a speech next Tuesday. Expect big volatility, no? So kung nagkaroon tayo ng cut, mga idol, 25 basis points, mga Lodi, ngayon naman, kasi syempre September di ba? Ang October ngayon, mga Lodi, halos 9, ngayon pa lang September pa lang ngayon, di ba? Per the CME,
there is now a 91.9%, almost 92% chance of a 25 basis points rates in October na agad. So, malayo pa pero nagkakaroon na sila ng malaking percent na magkakaroon tayo ng rate cut ulit sa October, mga idol. Pero syempre, titignan muna natin yung sasabihin ni Powell. Depende kung magiging dovish ba siya o hawkish siya. Doon natin malalaman yung magiging, kumbaga magkakaroon tayo ng hint o clue kung ano yung isasabihin niya sa October na FOMC, di ba? Pero overall ngayon medyo mag-ingat tayo kasi nakita nyo naman sobrang volatile mga loads, no? Ayan, nako, medyo binibigyan ako ng chance nito Binibigyan tayo ng chance mga idol, no? Baba mo pa konti, baby. Dali lang kunin ko na nga hiniram ko. Ang hiram na ako ng pan-trade 30 USD mga lodi. So titignan ko lang if ever about sabihin natin 15% lang. 15% long. Ay. Todo na 'yan. Ayaw, 30 lang pala. Pag long market. That market Ano ba yan? Hindi pala ako nakanamlak pala. Estimated liquidation natin 2.7. Malayo pa. Pwede ko na positionan to pag 20. Pamigay yung 2.78 ulit 2.78 halos 2.8 pasok dito sa ating banda dito malayo. Open ko na kaya. Hindi, wag muna mga lodi. Mamaya bibigyan pa tayo ng isa niyan. Sana bigyan pa tayo ng isang chance, no? Medyo bumaba pa dito ng konti. Kahit sa gitna lang. Kasi siya hindi niya pa nababasag almost yung ating pangalawang support yung 2.9 Parang nauntog lang siya ng isang beses o dalawang beses sa 1 minute time frame. Baka balikan niya pa yan mga loads, no? So mas maganda din tayo sa sulit. Tayo na lang natin. Magtapusin natin 'tong news. Maya pa yan mga lodi. Mababa pa ang araw. So, yun na nga, no? Medyo 91.9%. October, cut rate ulit, 25. Pero dito, sabi ni CZ, mga idol, maybe we haven't hit the real bull market yet. So, ako rin naman, naniniwala ako na wala pa tayo dun sa mismong bull market. Sabi nga natin, last quarter ng 2025, dun ako tatahimik. No? Kapag di na umangat dun, wala na akong pag-asa. Siguro, ang pinaka-chance ko na lang is January. No, ganun. Pero after nun, wala na talaga. Magti-take profit na ako. Kahit anong mangyari. Mag-iwan lang ako ng konti. Ganun lang. Kasi konti sa bagay. Konti lang naman yung invest ko ngayon. Kasi nabawasan na ako Pero, hanggang dun lang ako siguro, January. Mga idol, no? Tapos, bear market na. Tatanggapin ko na bear market na. Doon na ako magti-trade. Siyempre, pag nag-trade naman ako, hindi naman monthly time frame. Hours lang, minsan minute nga lang ako nagtitrade time frame ko. So mabilisan na yun, bias na ako nun. Wala nang bear, wala nang bull nun. Sa galaw na lang ako ng chart nun, bumabase. So magi-enjoy na uli tayo sa trading pagkatapos nito. Ngayon kasi nakapokus tayo sa bodega dahil nga dun sa last quarter na iniisip natin, di ba? Pero sangayon ako kay ZZ na wala pa tayo dun sa pinaka-euphoria, mga idol, no? Wala pa, hindi pa ramdam yung euphoria, mga lodi. Garo, ramdam nyo na ba? Wala pa nga hindi pa nagiging hindi ka panipaniwala Bawat bull market, mga idol, hindi ka panipaniwala. Yung bawat tingin mo everyday, kumataas ka ng 20%, 30%, everyday. Mga lodi, wala pang ganun, no? Wala pa tayong euphoria. So, tama yung sinabi dito ni ZZ, mga lods, no? Ito, good news din.
Toyota, nako, Toyota pa naman yung binili ko. Toyota, BYD, Yamaha, now accept crypto. O, ayan ha. Their CEO says Toyota, BYD, and Yamaha now accept USDT payments. Ay, puta, kala ko naman, global to, Bolivia lang pala. Sa Bolivia, mga idol, sana all, Bolivian. Yeah. Sa Bolivia, pwede ka na bumili ng NMAX gamit ang crypto. Pwede ka na bumili ng BIOS, ng Avanza, ng Innova gamit yung crypto, USDT at yung BYD. Hindi ko alam yung ibang ano na yung BYD eh. So ayan mga Lodi, no? Grabe, sana sa atin din. Bale, kapag may mga ganito na mga idol, unti-unti na yun ma-adapt na yun ng ibang bansa. Siyempre yung Toyota, alam ba, tumatanggap sila sa Bolivia. Siyempre, mismong buong company niyan sa iba't ibang bansa. Tumanggap na tayo ng crypto sa Bolivia, goods naman. So, ipasakalat na natin yan. Gawin na natin sa Philippines, sa ganito, sa ganyan. O, diba? Ganun. So, magandang news yan. Eto, sikat na sikat to sa Facebook, Etong Aster na to, nakikita ko, Yung 10,000 daw, naging 1 million, Kaya tumaya na kayo, mag-invest na kayo, sabi. Ayan. 1,960% in the last 7 days. Check nga natin mga idol. Si Aster na pinagyayabang ng lahat. Marami na kasing mga gantong coins na nangyari mga lord. So ito yung max niya, no? So inumpisahan siya ng September 19. September 19, kailan lang to mga lodi? Nung Friday lang pala to. No? Unang labas, September 19, boom. Umakit siya ng halos sa 30 to, di ba? 32. So nag 3x. Nag 3x siya mahigit and then ngayon 77. Goods naman mga idol. Ang bilis lang nung araw na yan, no? Baka nga habang lumilipad to, wala pang nakakaalam sa coins na yan. Habang lumilipad yan, walang nakakaalam. Nung tumap na dito, uy, grabe, merong nag 141%. Doon lang sila napansin, uy, tara, habol tayo, bili tayo, and then yun na, bumaba na. Bumili na kayo eh. Nung pagbili nyo, ayan na, boom, negative na kayo ngayon. Sabi ni Aster. Di ba? Asan na ako? Check, ay, wala kasi yung bilog dito eh. Check ko sana kung anong utility ng Aster eh. Wala akong alam dito eh. Nakikita ko lang sa Facebook. So, ayan. Okay. Pero kung may mga kumita goods, pero alam ko na kasi yung mga ganito, yung mga ilang araw lang nagpump. Hindi ka makakasabay dyan mga idol. Ang kumikita nga lang daw dyan, developers, insiders, tsaka crypto exchange. So, nasa inyo. Kung i-donate nyo yung pera nyo, wala namang problema. Kung mananalo kayo, goods yan, mga lodi. Congrats agad. Pero usually kasi pag ganyan, negative na yan. So, ito na nga. 198 million was wiped out in the last 24 hours. 126 million from this long position, no? 126 million, halos 80% o 90% long position. 72 million naman is short. Kita nyo yung Aster, 19 million agad yung na-liquidate dyan mga lodi sa trading. Sa kanya yung 19 million. Grabe yan mga lodi, isipin nyo yun. Yung iba kasi nagpapadala, yung may mga yan, yung mga master ko sa Facebook, yung mga pangalan is Master Crypto, Crypto Lord, Crypto Genius. Basta yung mga ganon. Dahil na ba't papangalanan mo ng ganon yung sarili mo? 'Di ba? Kung ikaw nagki-crypto, hindi kayo hindi kayo magpapangalan ng ganon, mga idol. Kahit sobrang galing mo na sa crypto, hindi ka magpapangalan ng gano'n eh. So, kaya pag may nakita ko mga ganung pangalan, sabi ko, malupit to. Matindi to, Di ba? So, yun, yaman na. Yung mga magagaling, mga pangalan lang, mga tambay lang. Ayan, si Boss Robo, yung mga magagaling. Di ba, KGX, so. Ayan, hindi sila nagpapangalan ng mga ganun. Grabe naman kayo. Master na agad kayo, Lord na agad kayo. Genius. Sana all genius. Diba? Yan grabe na wipe out ang dami. Sipin nyo long ang dami na wipe out na long. Tignan nyo yung mga naglong kasi kala nila aakyat.
O, sa Aster, kala nila akyat, durog, 19 million. O, ito yung mga ninyo yung nag-short. O, ayan, o, BNB, o, ayan, WLFI. So, talagang malikot ang market, mga Lodi. Hindi lang isang side yung naliliquidate. No? Halos dalawa. Parehas. Di ba? O, ito na nga, o. Breaking. Whale just closed a $1.5 million short. O, kahapon lang to, September 21, o. O. Short at 2.99 bear $2.99. Bear exciting past, no? Exiting past pala, sorry, taragis na. Hindi mo rin magbasa. Bear exiting past, mga idol, no? Kinlose niya na dito. Sayang. Grabe, mga ba't ganun yung mga whales, no? Ito, nag-close din siya ng short sa Aster, oh. Oh, di ba? Kita niyo yan, mga whale to, whale activity sa Aster nga, ano siya, 1.55 eh. Sa XRP 1.51. Check natin. Nako, bumaba na siya, oh. No? Ano ba ngayon? 99 siya, 'di ba? 99. Oh, 91, oh. Sayang, panalo pa sana siya. Mga idol, kung short 'yan, oh. Nagmadali si idol. Hindi niya na-XP. Kahapon siya nagano. Siguro iniisip niya magpa-pump ngayong araw. Nag-close, sayang. Oh. Hindi siya nagtiwala sa TA niya. Ito na. Oh, ito naman si XRP ngayon. Pakinggan ko lang to, mga lods. Actually, hindi ko pa ito napapakinggan eh. Sabay-sabay lang natin tingnan yung sinasabi nito. Just look and say, okay, well, we had this beautiful down, wedge pattern. We broke out, okay, it brought us up. All right, now we've pulled back. We basically have a flat bottom here, very clear flat bottom, but a high and lower high. And so essentially what we're doing here, look at this, guys. You essentially are creating, here's your support line, right? Right from this consolidation through, we could even put a second line under here that gives us kind of like a zone of support, right? And then essentially you have a high, lower high. And so this would be a chart that I'd be a little bit more concerned with. Solana's very crystal, higher highs, higher lows. This one has a flat bottom, but lower highs. And so I would favor that this is going to retrace into the scene of the crime here. Now, it's not that big of a fall, let's be fair. But you're looking at like 277 down to maybe 267, right in this vicinity. At that point, it's going to hit a lot of support, right? You have multiple trend lines. You even have this one down here that is slowly grinding to the upside. But again, do you see how I'm just simply using, all right, very clearly, this is your base point. So again, support 297 to 295. All right, if it gets below 295, it's likely headed down to 275 to 267, whatever it is right here. As long as it stays here, well then, the odds kind of are neutral versus Solana still has a bullish bias. This would be more neutral, maybe slight negative bias on the charts. One thing that I'd be watching here is basically taking this all-time or this high here and look at how perfectly that lines up, right? So we can use this line to predict if it breaks here, it's going to get another big move to the upside, whether it's this high or back to this recent high at 365. We don't know. But essentially, we have a very crystal clear chart here. So just to rehash, you have a neutral bias on XRP. If it breaks 295, it's going back to 275 to 267. All right? So ano to, mga Lodi, no? 50-50. No? 50-50 siya. Pwede nga, sabi niya kasi neutral eh. Diba? So ang tingin niya, pwede tayong i-one day natin. Parehas lang kami ng guhit eh, oh. Oh. Pwedeng bumagsak yan. Pero sabi niya nga sa kanya 2.6 eh. 2.7. So sakto lang yan dito sa atin, oh. Sa ating strong support na nilagay, mga Lodi. 'Di ba? 2.7. Ay 2.8. Oh, bumaba ng konti, syempre 2.79, no. Pero ako hanggang dito lang ako sa 2.8, no. Para sa akin psychological number to. So titingnan natin, once na ma-break pa yan, medyo makati na yan, mga Lodi, baka umabot na ng 2.5 yan. So medyo malayo pa yun, kaya hindi ko muna sinusukat yun eh, mga Lods eh. Dito lang muna tayo. So medyo nagbabounce na nga siya dito sa 2.9 eh. Yeah? So pwede pag nag-bounce siya dyan, no, naka-recover, goods. Pero kung dumire-diretso, medyo makate, mga Lodi. At hindi pa naman ako, kumbaga pag nagtitrade pa naman ako, ang bias ko pag bull market is long eh. So mukhang hindi ako po-position ng short dito. Hangga't maaari mag-aabang lang ako sa bottom. Nung sa tingin ko lang. No, ganun. Pero wag niyo akong gayahin. Kanya-kanya tayong diskarte, mga Lodi. Eh kung mas kumikita kayo sa pag-position sa short, eh di goods na yun. Di ba? Ba't ako mag-change ng strategy dahil napad ko lang si Jeblo? Di ba? Kanya-kanya tayo, mga Lods. Walang gayahan. No, ayan mga Lodi.
So ayun yung pinakita niya dito. Pwede tayong mag-drop 50-50 neutral daw eh. No, so ito rin. Gusto ko rin pakinggan to mga lodi. No? Si Calbo. Medyo magaling daw to eh. Kraken just flipped the switch, everyone. Direct USD to XRP pairings all live. You can see behind me, this is huge. No more tether swaps, no more messy conversions, just straight fiat into XRP. And immediately look what happened. $8.16 million flooded in. This is how we break away from Bitcoin dominance. But the bigger aspect, this isn't retail money. This is institutional demand flowing through a regulated U.S. infrastructure. When you make XRP as easy to buy as Bitcoin or Ethereum, guess what? The friction, it disappears. This is what we need. This is how we break away from that pairing from the XRP to Bitcoin. This is how XRP runs by itself. Let me know your comments below. So ayun mga lodi, no? Sabi niya rito, major signal, Kraken just flipped the switch direct USD. So bumili sa direkta. No, hindi yun retail money, no? Mismong institution yung Kraken. 8.16 million flooded in within hours. This isn't altcoin follow BTC anymore. This is real money bypassing BTC entirely. Welcome to the era of XRP decoupling. O, ayan, parang i-decoup na raw tayo sa BTC. Kumbaga, pag sinabi kasing ganyan, mga lodi, yung galaw ni BTC, hindi na tayo dun babase, hindi na kunyan, di ba? Pag gumalaw si BTC, sumusunod lahat. Parang pag sinabing decoupling ka na sa BTC, may sarili ka ng galaw, hindi ka na sumusunod sa BTC. Parang ganun, no? O, sana nga. Breaking! Eto mga lodi, good news to eh, kung tutusin eh. Newly used on TikTok to start implementing XRP payments within their application. XRP is destined to explode if this happens. So, ang dami kong nakitang news na ganito. Hindi lang dito kay Bale, meron pa sa isa, meron pang mga nagsabi na TikTok, kung i-adapt na nila XRP, etc. etc. So, syempre, ang ganda sana ng news na yan. Eh. Pinak-check ko lang, no? Medyo kamukha ako tuloy yung yung meme nila na Is This Real Group eh. Check natin kasi nakalagay dito, hindi naman eh. As of Monday, there is no credible evidence. Pero nakakapagtaka lang, ang dami nilang pinupost na ganito. Nagkakalat pa sila ng fake news, no, para i-hype si XRP na hindi naman na dapat, mga idol. No? Yun lang nakakalungkot, mga lodi, no? So, ayan, last news natin, ito, syempre, goods na goods to. Kaya nga sabi dito ninyo, probably nothing, no? So, syempre, kita nyo na yung mga malulupit dyan, mga lodi, no? Ito yung mga sponsor, mga magkakasama, magkakatropa at magkaka-vibes ng DC Fintech Week, October 14 to 17. Chainlink, alam ko Chainlink, inaaway nyo si Ripple, ba't magkasama kayo ngayon dyan? Ondo, so ayan Chainlink, dati gusto ko rin to, kaya lang kasi medyo lumipad na si Chainlink, nahuli na akong bilhin eh. No, so ayan, grabe. Ang lupit ng natin ngayon. So, mamayang gabi, alam nyo na yan mga lods, no? Everyday naman tayo nag-news. Kaya lang kasi syempre sabi ko nga kahapon, in-experience lang natin, pero goods naman, mga lods, no? Tsaka hindi naman ako masyadong kinarir. Watch mode lang, mga idol, no? So, ayun. Sana enjoy nyo yung natin, kung na-miss nyo ako, mga lods. No, medyo goods naman yung mga news natin ngayon. Mamayang gabi, bawi tayo sa mga malulupit na news, mga idol. Monday pa naman ngayon, mga lods, no? So, kita-kits tayo mamayang gabi. Sana enjoy nyo. Check nyo yung link dyan sa description, mga idol, lalo na yung mga wala pang crypto exchange. Check nyo yung link natin sa baba ng video, mga idol. Lahat ng link na gusto nyo nandun, mga lods, no? I-check nyo lang, no? Maraming salamat sa mga nanood. Shoutout sa lahat na nag-comment. Magko-comment pa lang, magla-like pa lang. I love you na agad, mga idol. Kita-kits tayo mamaya. Magandang araw sa inyo at What's up? Subscribe to Gloves TV, subscribe to Jebla. If you want to subscribe to me, it's link description. Peace. I don't know what to say.